Kaya maraming mga Kristiyano madaling mamatay kasi kuripot magbigay. Hindi nag-iikapok. Oo, pangako kasi yun ng Diyos eh. Kaya alam niyo yung Malakay, di ba? Genesis to Malakay. Tumigil ang Diyos sa Malakay. Between Malakay at hanggang Book of Matthew ay 400 years. Hindi kumilos, walang Holy Spirit, walang prophet na kumilos doon. Bakit alam niyo? Ang number 1 na kasalanan ng Israelita, hindi nag-ikapok. Pinabayaan nila ang temple. Nagtrabaho sila at nag-asawa ng taga-ibang bayan. Nag-share sa Diyos-Diyosan. Yun ang apat na malaking kasalanan nila. Kaya tumigil ang Holy Spirit. Kaya kapatid, pag hindi ka nagtatouch, titigil ang Holy Spirit sa'yo. Oo. Hindi. Kaya ako nagpapasalamat. Meses ko dapat mag-tithes. Anak ko, yung mga anak ko, nagugulat ako kaya ako masapang. Pag may pera yung tithes, kaagad ang una nila. Nagkasama pa ang pledge. Mga pastor ko ngayon, mga kapatid, mga pastor ko, pag nagbigay ng tithes, mga ngaral si Pastor Jojo, si Pastor Domi, nakita ko sa schedule. Pag nagbigay ng tithes, ay mayroon akong pastor, 20% pag nagbigay ng tithes. Sa aming grupo, sa Victory, sa Pilipinas, sa ating grupo sa Pilipinas, hindi na kami gano'n nagbibigay ng 10%. 15 na kami, 15 to 20. Kasi yung 10% noon pa yan eh. Panahon ni Moses, panahon ni Abraham. Eh ngayon, high-tech na tayo ngayon. Yung inyong lumang telebisyon, hindi na nga ngayon papayagan na gamitin nyo. Kailangan HD television na. Kapatay lahat yung luma yung telebisyon. Hindi na yan mag-aandar hanggang hindi kayo bibili ng isa. Kibo ako, ano yung mga machine doon. HD na ngayon lahat lumalabas. Post-button generation tayo. Disposable generation. Hanggang ngayon pa ba? 10% ka pa rin. Yung iba hindi pa nabibigay. Kapatid, kailangan tumaas naman. 12-15% naman. Hallelujah. Kailangan maging high-tech Christian tayo. Amen. Isang daang pastor pag nagbigay ng tithes, bigay sila ng tithes. Tapos, pag nagbigay ng tithes, may kasama pang tigil 1,000. Kaya kami ni Mrs. Sabi nila para sa inyo ito, pastor, 50,000 MSS, 50,000 sa kanya. Pero, pag sila nagbigay. Kaya yung mga pastor namin, kasi nagpapasalamat sila, sabi nila, pastor, pag hindi kasi dahil sa iyo, kaya ang conference namin, may sukulan sa sabi niya, pastor, maraming salamat po. Kung hindi dahil siya, hindi kami nakapagpastor. Nasa pastor kami, nagpapastor kami ngayon dahil sa iyo, dahil sa iyo. Naging pastor kami dahil sa iyo. Maraming po salamat. Pinagmamalaki ka namin pastor. Kaya kung mag-tithe sila, yung tithe nila ay kasama kami sa dito para i-bless kami ng Jesus. Kaya tuwing tanggap, buhati kami palagi. Kaya masaya maglingkod sa Panginoon. Hindi lang masaya dahil may Holy Spirit. Hindi lang masaya dahil dumadami ang libro. Masaya dahil pinagpapala rin kami financially. Amen? Hallelujah! Hindi yung naawa ko sa ibang pastor, nahihiyang itaas ng kamay, yung barong niya, alam niyo, ang lapad nito, ng lapad ng kwilyo. Kaya pag pinapawisan yun ang pinakapanyo niya. At kapag nahiyak siya magtaas, at pinagtaas niya, punit ito dito, nakikita. Kawawa pagkatapos na tawanan nila yung pastor niya. Ba't mo eh? Hindi mo alam kung pinatawanan mo, paninus mo. Amen? Kaya naman pag tinawanan mo ang pastor, pinabayaan mo, galit ang Diyos. Dalaalan mo si Prophet Elijah. Tinawa nila ng mga bata, 15 bata, 14 bata ang nasigaw. Kalmo! Kalmo! Sabi nila doon kay Prophet Elijah. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng Diyos ng 2 puso, pinatay yung mga bata. Kasi pinabayaan nila, tinawanan nila, inusunto nila yung pastor. Kaya mga kapatid, hindi ko alam. Huwag natin pabayaan, pastor natin. Hindi ko sinasabing kalbo si pastor. At si Pastor Lucica, hindi ko sinasabi. Pero alam niyo, hindi, bugwapo naman sila. Kasi pag ang pastor ay nakakalbo, blessing yun. Ibig sabihin lumalapat ang kanilang mukha. Hanggang dito na yung mukha nila. Blessing yun.
pinagmamalaki ng Diyos yan. Kaya hindi dapat pagtawanan. Kaya dapat mahalin natin. Si Pastor Rosita dapat mahalin. Yan nire-respeto ng pastor yan. Maliit pa ako, napapakinggan ko ng pangalan niya. Sa Bethel, sa Manila. Sa Bethel, Pilpon. Napakinggan ko ng pangalan niya. Yan nire-respeto ko yan. Kaya kapatid, dapat mahalin. Mahalin yung pastor niya. Sabihin ko, sige, iba-iba ang buhay mo. Subukan mo lang. Subukan mo lang i-bless yung pastor. Yung pastor, ano bang size ng sapatos mo? Ano ba mo? Si Sister Tess. Sister Tess, English. Naawa ko sa kanya. Dapat nalilito siya. Nakikinig ang salita ng Diyos kasama ni pastor. Pero nagtatrabaho. Alam mo kung bakit? Para maayos ang buhay nila. Para maayos. Kaya dapat hindi nagtatrabaho si Sister Tess. Alam niyo kung mayroong kang sa Pilipinas, may 50 members ako. 50 members ako. Ang income ko sa church, 50,000 pesos. Kaya kung mayroong, alam niyo ang statistics sa Amerika, kung mayroong 50 members dito sa Amerika, buhay na ang pastor. Kung magbigay lang ng tithes lang. Kahit na ang sabihin mo, miyembro mo, ang iyong sweldo ay 500, 600, 800 pesos o dollars o $1,000, buhay pa rin ang pastor. Alam niyo, kung magbibigay ng lahat, yung tithes, yung 50, magbibigay ng $100. Yung panayan yung 50 euro, $5,000 na yun. Bubuhay ng pastor niya eh. Buhay na. Amen. Amen. Alam niyo yung tithes, ang totoo ang tithes para sa pastor talaga yan. Kaya sa amin yung tithes, para yung sa pastor. Tapos ang gagawin ng mga membro, magpiplit sila para maugma sa church. Piplit sila, magkano siya? This month, o magkano? Sabi mo lang. O, bayaran natin yung building. Yung tithes natin, para kay pastor yan. Bigay natin. O, di masaya ako. Nakakapag-pray ako ng gusto, nakakapag-aral, nakakapag-study ako. Gawa ako sa Panginoon. Sa haba ang buhay ko, hallelujah, malakas ako. Amen. 57 years old na ako, pero parang 20 lang ako. Hallelujah. Pero kung lumapit sa akin na 20 years old, napakaganda ng babae sa akin, pastor, ang bago mo. Hindi ko sinabi kay Jesus yun, ngayon lang. I mean, hindi mo papatulan yun. Sarap. 35 years na kami ni Mrs. sa ministry. Papasalamat ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, isa pa rin ang asawa. Amen. Si Mrs. Pero araw-araw nag-gym na. Araw-araw nag-gym na. Sa gym na yan. Nag-gym na siya araw-araw doon sa atin. In-enroll siya sa physical fitness. Para naman mag-gym. Hallelujah na lang ang trabaho niya. Bili ng sapatos, magpaganda. Para maganda. Pero 35 years kami nagpapasko. Kapatid, ibinigay niya ang kanyang buhay. Gusto niyo bang mukha siya matanda, mukhang kawawa? Ugod-ugod. Nakatungkod. Tapos ang buko, parang bruha. Okay. Dapat, diba kayo nagpapapardaw din, nagpapaganda. Ganun din ang pasko suhay. Amen. Amen. Dapat si Sister Tess nandito. Kasama ni Pastor. Yung nagtatouch ng lahat. Sobra-sobra. Amen. Ano ba naman yung $10, $20 pastor ang prince ko sa inyong Sister Tess? $20. Magugulat ka lang. Maraming karating siya may blessing. Magugulat ka lang. Basta gawin mo lang. Bukod sa touch mo, mag-preach ka sa pastor. Sabihin, dapat may pinakamaganda kung siya ang pastor. Alam mo sa kuya, mga kapatid, hanggang oras na ako matatapos. Pen. Pen. Alas 8. So, pag sinabi tapos na ako, magtatapos na ako. Sige, o sige. Alam mo sa kuya, kapatid, mayroon doon isang miyembro. Ngayon siya sumundo sa amin. Dito sinundo niya kami dalawang Mercedes-Benz. Miyembro ni Dr. B na isa sa pastor ni Dr. Cho, yung Mokcho.
brother of yung